Magandang umaga po, Madam Chair, Senator Bato de la Rosa, and to the resource persons present in this meeting. Parang wala namang resource persons present dyan. Parang wala akong nakikita. Si Attorney Medina lang po, yung dating resource natin, at narito rin yung dalawang abogado ng SEC. Yun lang po. Napakalungkot naman po. Malungkot yung Pilipino, malungkot rin yung hearing natin. Sa nakaraang pagdinig ng committee ito, marami tayong naisiwalat na maaring pagkakamali o paglabag sa batas, due process at karapatang pantao na isinagawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. The preliminary report of the chairperson underscored a crucial point. The Philippine government was under no legal obligation to arrest the former president and surrender him to an international court. It was revealed that what was received was merely a diffusion notice which was unverified and unapproved by the International Criminal Police Organization, Interpol Secretariat. The government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Parating paulit-ulit yan. At hanggang ngayon, yan naman po ang pinag-uusapan na wala pong jurisdiction. Kung walang jurisdiction ng ICC, bakit pinayagang pumasok ang Interpol? Kung hindi kinikilala ng gobyerno ang ICC, bakit nila binigyan ng pansin ng arrest warrant mula sa ICC? At it was very fast. Napakabilis po ng pangyayari. I'm sure kindly check nyo rin po sana. Baka maraming may mga red notice dyan na hindi naman minadali, hindi naman hinanap. Pero ito, ang bilis po. Mas inuna nyo pang isinuko si dating Pangulong Duterte kesa sa matagal na sigurong nandyan sa listahan. At kung sinunod nyo lang po ang batas at tamang proseso, hindi nyo papayagan na ilipad lamang sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong. Madam Chair, hindi natin maaring ipagsawalang bahala ang seryosong implikasyon ng mga pangyayaring ito. Napaka-unhealthy po itong nangyari ngayon. Maaring may mga batas at proseso ang ating bansa na nalabag at maaring may mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino ang naisang tabi. Kung ang dating Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang kaya yung mga ordinaryong mamamayan? Ano ang garantiya na hindi ito mangyayari sa iba? Dapat bawat Pilipino, mataas o mababa ang katayuan sa buhay, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Former President man o hindi, karapatan yan at lalo sa pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong, ang matatanda po, frail, fragile, sa totoo lang, harmless na po si Tatay Digong. For humanitarian consideration, kahit sinong lolo at lola natin, ginagalang at inaalagaan natin. Yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Ngayon, sa ibang bansa, mag-isa siya, napaka-stricto pa doon. Sino pong mag-aalaga kay Tatay Digong doon? Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Marami naman siyang nagawang kabutihan sa ating bayan. Kung may pananagutan man dahil sa kanyang desisyon para sa kabutihan ng ating mga anak, dapat dito siya litisin sa ating bayan. At mas alam niyo po, ang Pilipino po ang dapat humusga sa kanya. Kung ano yung nagawa niya po sa nakaraang 6 na taon, kung nakakalakad ba yung mga ating anak na hindi nasasaktan at ligtas. Mga OFWs, kampante po sila na nakakalakad ang kanilang mga anak na hindi nasasaktan sa gabi at hindi nababastos. May peace of mind sila while working abroad. Sa huli, bagamat andun na si Tatay Digong ng buong tapang na hinaharap ang kasong isinampa sa kanya tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na malayo sa kanyang bayan. Ang importante ngayon po ay makauwi si Tatay Digong dito sa ating sariling bansa. Dito niya harapin kung anumang inaakusa sa kanya dahil ilang beses naman niyang sinabi, he takes full responsibility sa kung anumang pananagutan nung kanyang nakaraang termino.
Madam Chair, sa mga kasamahan ko, kahit araw-araw pa tayong mag-hearing dito, I'm willing to participate. Pakiusap ko lang po sa inyo, sana matulungan, please, bring him home. Marami pong nangungulila, marami pong nasasaktan, mga kababayan ko. Noong nakaraang hearing, nasa Zoom lamang po ako dahil hindi ko kayang humarap sa ilang personnel na mataas ang respeto ko, nirespeto natin, respeto namin ni Tatay Digong at hindi naman po marunong rumispeto. Ngayon naman po, hindi lang po ako tinakbuhan noon. Ngayon naman, tinakbuhan na naman ang komite. Wala sila. Nabanggit po ni Senator Bato de la Rosa kanina, respeto naman natin no, na nag-invoke po ang ilan ng executive privilege, may mga excuses. Pero bakit ganon hindi pantay? Kung ang ordinaryong mga vlogger, police, local officials, pinapatawag kung ayaw pumunta, nako-contempt. Parang hindi naman po yata patas. As I have said before, March 11 is indeed the saddest day in our recent history. But the saddest part is, after 23 days, mukhang hindi pa rin natatapos ang lungkot na nararamdaman ng taong bayan na naulila dahil sa nawalan sila ng taong itinuring nating tatay. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakakauwi si Tatay Digong, hindi pa rin ninyo nabibigyan ng klarong eksplanasyon kung bakit kailangan humantong sa sitwasyon na ganito. Pagkatapos nyong ilang beses sabihin na walang jurisdiction, bakit po isinuko? Meron naman tayong working judicial system, panagutin sa ating sariling korte. Pero nangyari pa rin ang hindi dapat mangyari. Nakakalungkot po. For the sake of our country, sana hindi na po maulit ang nangyari. Dahil ang pangyayaring ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ito po'y tungkol sa respeto sa ating batas, sa ating soberanya, at sa dignidad ng bawat Pilipino. Maraming salamat po, Madam Chair, at sa mga kababayan nating nakikinig. Maraming salamat.